Hanggang sa kinausap ko yung asawa niya, nag-usap kami, tapos sabi pa nga ng asawa niya sa akin alam ko naman na ikaw ang pipiliin kasi nung time na yun, mas bata pa ako sa kanya. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, hindi ako nakipag-usap sa'yo para papiliin siya. At hindi ko gusto mag-usap tayong tatlo para papiliin siya. Ang gusto ko para alam mo yung totoo. At saka, sa susunod, wag mo siyang hayaan na lukuhin ka. Ginanon ko pa siya. Kasi sabi ko ganun, wag mo siyang luwagan. Alam mo na ginagawa niya. Bantayan mo siya. Sabi ko ganun. Kasi ako, alam ko ang nararamdaman ng babae. Babae din ako. Ayoko rin mangyari sa akin yan. Sabi ko ganun. Kaya alam mo, sabi ko, mahirap man para sa akin. Alam kong masakit. Pero alam ko na yun ang tama. Kaya kong kalabanin ang sarili kong nararamdaman para itama lang yung mali. Ginanon ko siya. At actually, wala akong galit ako sa ginawa niya. Kasi yun nga, niloko po kayo ng 7 years. Niloko niya ako ng 7 years. Sabi ko, siguro, kung hindi mo ginawa sa akin yan, sa 7 years na yun, marami na akong nagawa sa buhay ko na hindi ako nag-stuck sa'yo. Sabi ko gano'n. Kaso sabi ko nga yun. Kahit sa anak ko, may naging girlfriend siya ngayon, tapos yun, na-depress siya kasi nabuntis siya. Tapos, ayun, sabi ko nga, yung advice ko lang kasi sa kanya na basta i-ano mo lang. Kasi kung hindi man kayo para sa isa't isa, kung hindi yan ibibigay ni Lord sa'yo, wala talaga. Basta hingiin mo lang kay Lord. Ipagtiwala ka lang sa Kanya. Lahat, malagpasan mo yan, lahat. Kung hindi man yan para sa'yo, merong masigit na mas magandang dumadarating sa'yo. Yeah. Ayun. Kasi syempre bata pa din. Minsan pag mga ganong edad pa din kasi po, sir, yung medyo pa, di marunong magdala ng problema ba, dinadaan sa gusto niya magpakamatay, gusto na niyang wala ng silbi yung buhay niya. Di ganun, sabi ko. Di ganyan ang natin. Ganun na po palang pinagdadaanan yung mga anak niyo. Opo, yung yung binata ko. Ano siya kasi, pag mag-girlfriend, ganun siya pag nagalit, ganun siya pag na-depress. Parang siya, gusto niyang magbaril na lang sa sarili, gusto niyang Noong nakaraan nga po na-aksidente sa motor kasi naglalasing, tapos pinapalipad na lang yung motor. Paano niyo po hina-handle yung ganun Ano pa naman siya, yung may time lang siya na naglalasing, tapos doon nag-open sa mga pinsan niya, tapos nung nalaman ko, kinakausap ko siya. Kasi ang sabi ko sa kanya, alam mo, ang dapat sa'yo, ang unang dapat mong pagsasabihan is magulang mo. Kasi ang magulang mo, kahit ano pang mangyari, hindi ka iiwanan yan, kahit ano pa ang pagdadaanan nyo. Ganon. Kasi ang number one magulang mo, dapat na maging best friend mo Yung dapat ang pag-opinan mo ng mga Kasi sa akin naman, intindihan ko yun Ayun, umiiyak siya, ganon. So, siyempre, di ba po, pag magulang ka na, o ano yung nararamdaman sa anak mong sakit, dobling nararamdaman mo pag nakikita mo yung ganon. Kaya, siyempre, kailangan mo na i-comfort. Tapos, inaano ko lang siya. Kaya hindi ko rin maiwan. Kasi, siyempre, baka mamaya nga, pag na-depress, kung anong isipin gawin. Minsan, nagsasalita na, baka makita mo na lang ako dyan sa puno ng si Raulo ka, sabi kong gano'n. Mahirap po kasi pag may gano'n na yung anak Kaya isa din yun naalalayan ko. Ayun. Kaya hindi ko rin siya maiwan dito. Although, tiis mo na kami. Yung asawa ko, nandun yung hanap buhay sa Antipolo, na Mamasada. Dito, pupunta na lang siya dito pag every coding niya, Huwebes, dito siya. Sabi niyo po, kayo na po yung gumawa nito. Ito po mga pundasyon. Ito, ginawa, pinagtutulungan nila ng pinsan ng anak ko, yung anak ng kuya ko din na isa panganay namin. Tutulong-tulungan nila, yung pagkabit nito, yung pamako doon, palagay ng yero sa baba, sa taas pala, hindi pa natapos. Pero yung sahig, yung kaya ko na, tapos kahapon, isang araw, ginawa ko yung paliguan namin, at minsan, gumagano yung hangin, Diyos ko, hindi ako makaligo, ang napakalamig. Sabi ko, wala man lang akong katakip-takip. Ginawa ko yan. Ginawa namin yung paliguan namin dyan. As ninawa, natabing ako na lang, nagkumpuni-kumpuni dyan. Sabi ko nga, dapat dahan-dahan matatapos natin ito. Kasi baka biglang uulan ng malakas. Talaga naman katekra mo.
Pati ano talaga, lahat. Ito lang, buti na nga lang meron silang ano dito eh. Opo, yung blue saka binili ko nung ano. Hmm. Pero kung tapat, 6 na yero lang po kasi nabili ko nung na Huwebes, baka hindi makatakip lahat yan, usog ko na lang yung ano dito, yung blue sack. Akala ko nga po. Buti na naman, natuwa naman ako nung nakita ko yung yero. Saan po naman nanggaling yung... Ano po, nung Yero. Huwebes kasi andito yung asawa ko, ay Miyerkules ng gabi bumiyahe, so Huwebes nandito. Doon kasi sa Antipolo may inutangan kami doon na, kumbaga, ano namin, na naka-renew siya. Yeah. Nag-renew siya, di binigyan ako ng pera, yun, nakabili ako ng yero, ilang piraso, 4 kilo lang yan sa Angat. Magkano po yung yero dito? Yung 6 na piraso na yan, 2,050 lang yung nabayaran ko dyan, kasi 4 kilo siya eh. Pero medyo makapal, may manipis po kasi. Opo. Pinakamanipis, sobrang nipis naman. Siguro mga 12 piraso sana mabili ko pag ganyang halaga na. Kaso sabi ko sobrang nipis naman. Opo. Sa tingin ko kulang yung 6 eh. Opo, kulang nga po yung gagawin ko na lang. Kung kalahati ang matatakpan, ay usog ko na lang po dito yung blue sack. Kaya pa naman yan ng ilang buwan. Kapag magkapera uli, maawan. Kasi patapos naman namin yung bayarin doon, 2 buwan after 2 months. Makapera uli, ayun. Makabili uli kami ng ng yero. Kasi binili din po kasi ako na yung wire namin, dalawa kasi ang submitter din ng kuya ko doon sa poste. Ngayon, hindi inabot yung wire ko na dala ko galing Antipolo. So, kalahati pa. Baka bili pa ako ng 60 meters. 59 pesos ang isa, di 3.5 din. Ay, Diyos ko po, ang bilis ng pera. Wala na. Sinisilip ko yung mga natirang salapi. Ito po, hindi po pagdamutan yung muna itong Pagka halimbawa sana makumpunin na namin to. Hindi ko nga ito po, idagdag niyo na to, Nay. Nahihiya sa... Sabi ko, nakakahiyang dadaanan yung bahay natin. Hayaan mo na, bakit ba? Sabi ko, gano'n, basta't kayo may masilungan. Nay, pandagdag niyo na to sa niyo. Ala, sir, salamat po. Welcome po. Madano kami dito ulit. Sige po, sir. Pag paghanda po kita ng ilagay ko sa paso. Sir, yung gusto niyo po, Melber, try niyo po talaga yun. Maganda po. Naubusan ho kami ng bigas kung pagbalik ko namin. Ay, di po. Ay, okay lang po, sir. Ay, bibigyan po kita ng ng mulberry po. Pero may bigas ho kayo? Mayroon pa naman. Nakabili po ako kagabi po ng 2 kilo. Mayroon pa naman kami pong may sasain. Okay, pagdamutan niyo na muna yan na yan, no? Sige po, sir. Salamat po ng marami po, sir, ha? Welcome po. Opo. Welcome. Basta pagbalik niyo po, sir, bibigyan ko po kayo niyan, sir, ng mulberry ko. Ano po siya? Mulberry? Oo, mulberry. Mulberry. Actually po, kasi itong experience ko, kasi itong experience ko, sir, naikwento ko lang to sa mga friend ko. So, syempre, ako naman, open ako sa inyo kasi, syempre, part ng life ko din na naging experience ko. Yun nga yung naging lesson learned ko sa buhay. Yun nga po, nagkamali man tayo. Yung time na yun, nagkamali man ako. So, hindi ko sadya. Yun nga po, yung nangyari doon na, so, 7 years na naging okay kami, sir. Tapos, ang akin is, nagtiwala ako sa kanya, sa salita niya. Siyempre naman, pero although dumipas yung taon, may pagdududa ako kasi every time na magkasama kami, laging nagmamadali, laging nakatago yung cellphone. Pero, okay pa rin ako. Sabi ko, baga, ayoko kasing mag-decide. Ayoko kasing gumawa ng desisyon na wala akong assurance doon na sa tamang hinala ko. So, dumating yung time na yun, lagi kong pinagdadasal every time na magsimba ako, every time na makiusap ako kay Lord na, Lord, bigyan niyo po ako ng, ikaw na po ang bahala kung itong tao na to na naging karelasyon ko ngayon, siya na po talaga ang makakasama ko forever habang buhay. Kung hindi man po, Lord, ikaw na po ang gumawa ng paraan. Yun po ang lagi kong pinagpipray. Kasi po, hindi ko po kayang mag-decide sa sarili ko lang, sa isip ko. Hindi ko kaya. Kasi ang tao, ang lalaki, hindi mo kayang sundan yan kung saan siya pumunta. Ako, di pa, para akong tanga, magsunod, di ba? So sa akin lang, sabi ko, ay, hindi ko na po kailangan gawin yon. Basta ako'y magtiwala sa Panginoon na
kumbaga, siya na ang bahalang itama kung ano man ito, relasyon na to. So dumating yung time talaga, sir, na yun na nga po na nalaman ko through Facebook. May friend ako na naggawa sa akin ng Facebook, tapos sinerge niya yung mga friend. Pwede ko maging friend, sinerge niya yon kasi kilala niya. Tapos nakita niya na hindi lang pala isa yung anak, 4 pala. Tapos yun pala, okay pa sila ng asawa niya. May mga pictures pa ako nakikita na super naghalikat pa sila, ganyan-ganyan. Tapos yung damit pa niya na yun na nakikita ko, yun pa yung nakikita ko pumunta sa akin. Ganun. As in, fresh na fresh pa talaga, sabi ko. Okay. Pero masakit, pero sabi ko ganun. Gagawa ako ng pinadevelop ko yung mga picture na yon, tapos pinakita ko sa kanya, pinupaprove ko sa kanya na ano to, ganito, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko pa nga ganun sa kanya. Una ko pang tanong nga sa kanya, sir, nakakatulog ka ba sa ginawa mo sa akin ng ganyan? Sabi pa niya, oo naman, nakakatulog naman. Sabi ko, nakakatulog ka pa ba ng mahimbing sa ginagawa mo sa sinungalingan? Sabi, oo naman. Sabi ko, wow, ang galing. Ginumanon pa ako. Tapos, so, nisip ko sa sarili ko na, eto, hindi ko kayang gawin to sa isang idlap lang na gagawin ko to na alisin ko siya sa buhay ko. So, step by step. So, ang ginawa ko po kung paano kami nagiging malapit sa isa't isa, ganun din ang prosesong ginawa ko. So, step by step na, unti-unti, pinapractice ko yung sarili kong lumayo, mga tulong ako, para malayo lang ako sa kanya, para maano kong sarili ko, kaya malabanan ko lang yung sarili ko. Siyempre nakasanayan mo na siyang makita, makasama. So minsan namimiss mo yung ganun. Pero sabi ko, kailangan ko tong gawin. Hindi ito para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Kasi sabi ko nga, ang pagmamahal sa isang tao is hindi dahil lang sa happiness, kundi sabi ko is something sacrifice. So, kailangan ko i-sacrifice to. Kasi ganun ko siya kamahal. So, ganun yung ko. Although, dumating kami sa time na nakipag-communicate ako sa asawa niya. Sinabi ko yung totoo. Hanggat sa sinabi ko, nagkita kami, tapos kinausap ko yung asawa niya. Tapos, sinabihan ko siya na, yung nangyayari, hindi ko gusto yon. Kumbaga, biktima lang din ako, katulad mo. So, tayong dalawa, biktima lang. Ang tayong may kasalanan doon is siya. Kasi siya nakakalam sa sitwasyon niya eh. So, umiyak siya noon. Time yung boyfriend ko, umiyak siya. Sabi ko sa kanya, kasalanan mo yan kung bakit ka nasaktan. Kasi, hinayaan mo, nalukuhin mo pati sarili mo. Kasi, kung hindi mo ginawa yun, di sana sa umpisa pa lang, alam na natin kung saan natin ilagay ang mga sarili natin. At alam natin na mali yun. Bakit pa natin ginawa? Sabi kong gano'n. Yan, inaano ko siya unti-unti ko. Pero tinulungan ko rin siyang mag-move on kasi alam hindi siya nag-move on agad. Talagang ginugulo pa rin niya ako. Talagang gusto niyang So, tinulungan ko siyang mag-move on. Ilang years din yun na kahit minsan pag nag-chat, kahit anong palit ko ng SIM, talagang nakinalalaman pa rin niya yung ko. Tapos hanggang sa makipagkita siya, nakausap ko pa rin siya, pero wala na kami. Sabi ko sa kanya, wala na tayong ugnayan, pero ang gusto ko lang na tulungan kitang mag-move on. Kung hindi ka maka-move on, sabi ko ganyan, tulungan kitang mag-move on kasi ako, sa sarili ko, kaya ko yung sarili ko. Ang akin lang kasi, ayaw ko yung alam ko ng mali, ipagpatuloy ko pa yung mali. Sabi ko ganyan. Hanggang sa kinausap ko yung asawa niya, nag-usap kami, tapos sabi pa nga ng asawa niya sa akin alam ko naman na ikaw ang pipiliin kasi nung time na yun, mas bata pa ako sa kanya. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, hindi ako nakipag-usap sa'yo para papiliin siya. At hindi ko gusto mag-usap tayong tatlo para papiliin siya. Ang gusto ko para alam mo yung totoo. At saka, sa susunod, wag mo siyang hayaan na lukuhin ka, ginanon ko pa siya. Kasi sabi ko ganun, wag mo siyang luwagan. Alam mo na ginagawa niya. Bantayan mo siya. Sabi kong ganun. Kasi ako, alam ko ang nararamdaman ng babae. Babae din ako. Ayoko rin mangyari sa akin yan. Sabi kong ganun. Kaya alam mo, sabi ko, mahirap man para sa akin. Alam kong masakit. Pero alam ko na yun ang tama. Kaya kong kalabanin ang sarili kong nararamdaman para itama lang yung mali. Ginanon ko siya. Hanggang sa dumating, ilang years din yun na tinulungan ko siya After 2 years nagkita kami, ganun pa rin ang gusto niya. Ano daw kami, balik na namin, sabi, ayaw ko na talaga. Talagang pinanindigan ko yung decision ko, yung ko na, ayaw ko sa mali. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya, kundi ayaw ko sa mali. Pero siguro nga, blessing talaga, yun nga sinasabi ko na, yun yung answered prayer ko na,
na hindi pala siya talaga yung talagang para sa akin. Anong naramdaman niyo nung nakita niyo pala yung mga picture? Na-shock ako, parang masakit, deep inside masakit, pero pinakita ko, parang inaano ko lang sa reaction ko na parang inano ko na lang, parang inisip ko na hindi ko pinakita sa friend ko na talagang nasaktan ako ng sobra. Pero deep inside masakit. Pero ang sinabi ko lang na nasa isip ko kaagad, siguro ito na yung pagkakataon, ito na yung way ni Lord na para malaman ko yung kumbaga maano ko kung talagang siya ba o hindi. So, malungkot na masaya. Yung ganun. Sabi niyo kanina, kinausap niyo yung asawa. Hindi ko kayo natakot na kinausap niyo yung... Tinakot niya ako nun, pero hindi ako natakot. Kasi wala naman akong intensyong mali eh. Nung time na una nga na kinunta ko siya, na kinausap ko siya, syempre nagalit siya. Normal reaction naman sa isang babae na syempre may magpakilala sa'yo na ganito, ganyan. Sabi niya, ganito, ganyan, huwag mo akong lukayin, gano'n. Pero sabi ko, teka lang po, sabi kong gano'n. Pakinggan niyo po ako kung gusto niyo po malaman kung ano yung totoong ginawa ng asawa niyo. Kasi nagsimula kasi yun nga, tapos nagsimula yun nga na na-search ko yung hanggang sa kinuha ko yung cellphone niya. Di nalaman ko yung contact number ng asawa kasi kinuha ko yung cellphone niya. Hindi na ako natakot kasi alam, mayroon na akong lakas ng loob kasi may rason na ako na may dahilan ako para awayin siya dahil nga sa ginawa niya sa akin. Yun ang ginawa ko. Tapos hanggang sa ko yung number ng asawa niya, tinawagan ko, kinausap ko. Tapos syempre, nagalit nung umpisa, pero kalaunan din nakuha ko rin yung loob niya. Nakinig din naman siya sa akin. Sabi ko, mamili ka kung gusto mong patuloy ka nubuhin ng asawa mo or pakinggan mo ako. Hanggang sa kung gusto mo ba, willing ako makipag-usap sa'yo personal. Ginanon ko siya. Nagkita willing po kayo? naman siya. Nagkita kami sa Alimol, tapos nag-usap kami. Tapos sabi ko, ganito ang gawin Hindi natin. ko kayo sinabunutan, sinampal? Hindi po. Mabait naman po. Wala. Hindi po. Hindi ko kayo sinampal? Hindi po. Wala. Hindi po. Kinausap Kasi lang po nakikita niya. ko sa TV, sinasabunutan, Hindi po. sinasampal. Hindi naman. Siguro din mabait siya. At saka nakuha ko din naman ang tiwala at loob niya sa akin. Kasi ako naman, wala Sabi nung iba, masama eh. kabit ka. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyo po malaman yung totoo, ito ang gawin natin. Sabi ko gano'n. Magkita tayo sa isang at ngayon, saka mo siya tawagan, papuntahin mo siya sa harapan natin dalawa. Hindi rin naman ginawa, hindi pumunta. Ano po sabi nung boyfriend nyo, nung sinabi nyo na sa kanya na nag-usap po kayong mag-asawa? Siyempre, nagalit siya. Pero sabi ko, wala namang magagawa yung galit niya eh. Kasi iniintindi ko yung galit ko. At actually, wala akong galit ako sa ginawa niya. Kasi, yun nga, niloko niya yung Linoko po pamilya kayo niya. ng 7 years. Niloko niya ako ng 7 years. Sabi ko, siguro, kung hindi mo ginawa sa akin yan, sa 7 years na yun, marami na akong nagawa sa buhay ko na hindi ako nag-stuck sa'yo. Sabi ko gano'n. Kaso, sabi ko nga, yun, nagtiwala ako sa salita mo at niloko mo ako. So, may rason ako para magalit sa'yo. Yun nga yung sabi nga niya, umuwi daw kami sa probinsya at sabi ko, hindi ko gagawin yun. Alam mo, hindi ako si Raulo at hindi ako tanga. Sabi ko gano'n. Kung gustuhin ko, kaya ko makuha yung katawan mo, pero ang isip at puso mo, alam kong hindi ko kayang suluhin yan. Bakit? May pamilya at mga anak ka eh. Mananatili ang mga anak mo. Sabi niyo Ang po, puso mo sa mga anak mo. yung ano po sabi niyo, yung isip at puso. Yung kaya ko makuha yung katawan niya. Siyempre, kung gusto lumayo kami, yung puso at isip niya, hindi ko kayang suluhin. Bakit? Siyempre, anak niya yun, buhat laman niya yun. Asawa niya yun. Kung may mangyari sa asawa niya, magpakamatay yun. Kargo konsensya ko pa. Kargo konsensya mo rin. So, sabi ko ganun, yung mali mong naisip at mali mong ginawa, hindi ko kayang konsentihin yun. Ginanon ko siya. Sabi ko, hindi, mali yun. Siguro, kaya kong gawin yun. Kung wala na yung asawa mo, yung pamilya mo, asawa mo, ang mga anak, kaya pa yung siguro natin Pero yung asawa mo, hindi. Babae din ako. Tama. Alam ko yung feeling na nasaktan at niloko. So, bakit ko gagawin yun? Ayaw ko mangyari sa akin yun eh. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung asawa niya. So, nakuha ko naman yung loob ng asawa niya at naintindihan naman din niya ako. Hanggang sa nag-move on na rin. Pero siya, patuloy pa rin siya palihim, gusto niya akong guluhin hanggang sa, hindi pa ako nakapag-asawa noon nito. Mga 2 years pa siguro ang lumipas bago nangyari. Kasi kung nangyari yon na hindi ko talaga siya, hindi ako nag-move on doon, siguro hindi maging kami. Kasi syempre patuloy niya akong guguluhin. Pero gaano katagal kayo nasaktan? Pero 7 years po yun. Masakit po yun. Siguro mga 1 year na Pero syempre kasi ang iniisip ko kasi na, proud ako sa sarili ko kasi iniisip ko yung
kaya kong itama yung mali. Although tama. masakit, pero kaya kong kalabanin yung sarili kong feeling alang-alang sa pamilya niya, alang-alang sa kanya. Kasi yun nga ang sinasabi ko yung feeling nga ng love, hindi nga yun puro happiness lang puro baka sarili mo lang yung iniisip mo. Siyempre iniisip ko rin naman siya. Kasi alam ko naman na siyempre darating yung time na tatanda siya. Paano kung may galit sa kanya yung mga anak niya? Siyempre, pangit naman yun. O dahil kinonsinti ko yung mali niya. Ay, yung feeling naman niya maaaring lang niya yun. Hindi talaga kuan yun. Siyempre, sabi ko sa kanya, priority mo yung family mo. Huwag mo akong isipin kahit nasira na yung pamilya ko, giwalay kami ng asawa ko kasi ginusto ko yun. Kasi may rason ako. Kung wala lang akong rason, hindi ko naman din gagawin yun. Kaya nga sabi kong ganun, kapag ginusto natin, walang hindi natin kayang gawin. Yun yung para sa akin, no? Na kapag gusto natin itama yung mali, walang hindi natin kayang gawin. Nakakatuwa lang si Nanay Kategram, no? Kasi yung maling happiness, hindi tumatagal yun Actually, hindi tumatagal yun. Pagka ngayon, binigay ng ating Diyos, hiniling mo kay God yung happiness. Panghabang buhay, nakaligayahan pagka kasama natin si God. Yes, Ngayon kung mali, yung pinapasok nating happiness, panandali ang lang po yun. Yes po. At saka naman yun kung alam mo ng mali, siyempre sabi ko nga, kung kaya kong patawarin ang sarili ko dahil hindi ko naman alam. Hindi ko intention naman na makasakit o makasira ng pamilya. Siyempre, nagtiwala ako sa salita niya, which is siya na naman nakakaalam sa tunay niyang sitwasyon sa buhay. Yun. Ang mali ko lang doon is nagtiwala ako sa kanya. Nagtiwala ako sa maling salita niya. Nasasaktan po kayo, kumari salitang kirida kabit. Nung ganun. Hindi naman ako nasasaktan kasi hindi niyo alam hindi ko no? intentionally yun Hindi niyo po alam. Wala hindi ko naman alam Kasi kung masasaktan mo kayo, alam niyong may asawa siya at kinasama niyo siya. Oo. May guilty ako na pero ako kasi doon sa experience ko, hindi ako nasasaktan kasi hindi ko ginusto yun. Kasi gusto niyo nga nung nalaman niyo. Biktima lang kasi ako. Nung nalaman niyo, gusto niyo nga pong itama. Yes, oo. Kayo po, Nay, sa mga kababaihan na nagkakamali, sabihin na natin kirida kabit, na pinapatuloy pa rin po yung mali nila. Ano po yung maipapayo niyo sa kanila? May papayo ko lang po sa mga kababaihan ngayon na nasa maling relasyon. Nasa maling relasyon. Alam niyo na parang po ang ng word ko, kirida kabit. No? Pero yun kasi parang yung... pangit parang na lang, sa mga maling relasyon. For example, yung alam nyo na may asawa, kahit wala dyan, hindi nila kasama or nasa ibang bansa or saan man sila, yung partner nila, no? Ang advice ko sa inyo, wag nyong gawin yung mga bagay na ayaw nyong gawin din sa'yo someday. Ayaw nyong mangyari sa inyo. Kasi alam nyo naman din for example, isipin ninyo na kung sa inyo gawin yun, asawa mo, tapos kung wala ka pagtalikod mo may gumawa na iba, may ginawang iba. O halimbawa sa kapitbahay, simba ko lang ang ganun. Hindi rin kayo matutuwa, di ba? Kaya nga isipin ninyo na kung ano yung ginagawa nyo sa kapwa nyo, babalik yan sa'yo, yun ang tandaan ninyo. Kaya kung alam ninyong mali na relasyon, kung alam ninyo na may pamilya naman o may asawa naman, kahit wala dyan sa tabi nila, no, hanggat alam ninyong mali, huwag niyo nang gawin. Itama ninyo yung ninyo, kasi babalik at babalik yan sa iyo, sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya yun ang sa akin na experience, no, siguro isa din yan na ni Lord, na kaya kong kalabanin yung sarili kong nararamdaman para lang itama yung pagkakamali. Kasi na-experience ko talaga yun. Hindi ko naman talaga intention. Kasi hindi ko alam na buo yung pamilya niya na tunay kasi ganito, ganyan. Hindi ko alam yun. Kumbaga, ang may kasalanan talaga dun is yung lalaki. Yeah. Oo. Pero sa akin, nung nalaman ko talaga, wala akong pagdadalawang isip. Wala akong pag-aalinlangan na gawin yung tama. Alam niyo, Kategram, sobra po akong natutuwa kay Nanay. Yung itatama yung mali. Yes po. Kasi ang isang mali, dinagdagan mo pa ng isang mali.
gugulo na. Yes. Tsaka yung buhay natin kaya minsan may gulo dahil pinipili natin yung mali. Yung maling landas. Oo, Oo. alam mo nang, kaya nga alam mo nang mali, tapos hinahayaan mo lang yung mali. O alam mo nang mali yung ginawa niya, konsintihin mo pa siya. Oo. Mali yun. Oo. Ayun po yung Kaya hindi ko makakalimutan sa experience ko na proud ako sa sarili ko. Hindi man ako perfect. Alam ko makasalanan akong tao. Lahat pero, naman di tayo ba? na. Pero yun lang yung nagawa ko. Yun lang yung naging proud ako sa sarili ko na nakaya kong lagpasan yun. Sobrang hirap. Hirap talaga. Wala akong... Siguro yung iba, no? Siguro iba, mga girls na naka-experience ng ganyan. Siguro hindi nila kayang gawin. Kasi nga, alam ko napakahirap. Alam ko napakahirap. Pero yung ginawa ko, nilibang ko yung sarili ko. Lagi kong itatak sa isip ko yung gusto kong itama yung mali. Yung ganun. Ang nabubuhay sa mali, magulo. Yes. Ngayon, kung gusto mong payapang buhay, doon ka sa tama. Yes. So, yun lang ang dami kong natutunan sa inyo, Nay. Paano, Nay? Siguro makakatulong kami ulit sa sa katapusan na po. No? Sige po, sir. Basta mabalik po kami. Yes po, sir. Yes, Kung ano po yung kahit pa paano makatulong po kami ulit sa inyo, no? Yes po, sir. Okay, thank you, Nay. Maraming salamat, Welcome sir. po. Thank you po sa Yes po. sa aral po ng buhay. Pasensya na po sa aming